At dahil nga Valentine's Day ngayon, ay nako, pinagluto ko nga si Mabi ng paborito niyang ulam. Aba, hindi naman sa nagpaparinig, Mabi. Baka maabutan, char. Kung hindi nga makuha si Mabi sa pagpaparinig, bes, ay nako, idadaan ko na nga lang sa pagluluto. Baka sakaling makaramdam, char. Sabi ko nga sa kanya, bes, wag niya na nga ako bigyan ng bulaklak o kaya ng chocolate. Sabi ko nga sa kanya, yung ibibili nga niya ng chocolate at saka bulaklak. Ay nako, bes, perahin niya na nga lang at mas kikiligin pa nga ako pag binigyan niya ako ng cash, char. Hindi naman sa pag-aano, pero best nako, aminin nyo, mas kinikilig kayo kapag ka-cash ang ibinigay, char. Sigurado nga mapapanood to ni Mabi, kaya ayan, Diyos ko, binagyan ko na nga siya ng idea kung anong ibibigay niya sa akin. Kaya ayan, Mabi, ay nako, wag ka na nga mag-isip, alam mo na kung ano iaabot mo sa akin mamaya. Kaya naman eto, habang wala pa nga si Mabi at nasa trabaho pa, syempre magluluto na nga ako ng paborito niyang ulam. Binagoong ang manok nga ang isa sa pinaka-paborito ni Mabi, kaya naman eto, lulutuan ko nga siya ngayon, baka sakaling makuha nga sa ganito. Madali lang naman dito lutuin, bali dito nagisa nga lang ako ng bawang at sibuyas, tapos sakto, meron pa nga akong bagoong dun sa rep, ayun na nga lang din yung ginamit ko para ilagay dito. Konting gisa nga lang, tapos sinunod ko na nga rin manok, at syempre naglagay na nga rin ako ng paminta. Bali dito, pinakuluan ko nga lang muna siya ng 15 minutes, tapos inilagay ko na nga yung gata. Kukuluan ko nga muna to ng mga 20 to 30 minutes, at habang ginagawa ko yun, eto, nagpiprito na nga rin ako dito ng talong. Nuna ko na nga tong talong kasi baka mamaya, bes, ay nako, luto na nga tong binagoongan, tapos yung talong, ay nakalimutan ko na naman nga. Mamaya kasi kapag kaprito ko nga na to, ihahalo ko na nga siya dun sa may binagoongan. Pero kayo, kung gagawa kayo, ay nako, kung gusto nyo, ay separate nyo nga yung talong. Pero ako, mas gusto ko nakahalo nga yung talong dito sa may binagoongan para lasang-lasa. Pagkatapos ko naman prito italong, syempre binalikan ko na nga itong pinakukuluan ko at nung medyo natutuyuan na nga, inilagay ko na nga itong pinakagata. Ang pampalasang ginamit ko dito ay nakalimutan ko nga sabihin sa inyo, pero naglagay nga ako ng isang pirasong chicken cube. Takpan ko nga siya ulit ng mga 20 to 30 minutes, tapos hininaan ko na nga yung apoy para nga hindi masunog kasi nga kapag kagatabes ay mabilis masunog. Tapos bago ko nga patuyuan itong binagoongan, syempre inilagay ko na nga yung talong na ipinrito namin. Para nga masipsip din niya yung pinakakatas ng binagoongan, para talong pa lang, bes, ulam na. Buti na nga lang bago nga maluto itong binagoongan, nga ni Diyos ko, nakapagsaing na nga rin ako, bes, at muntik ko na naman nga makalimutan. Tapos makalipas nga yung ilang minuto, eto na nga itsura niya, bes, at pwede na nga kumain. Sakto, andito na nga rin si Mabi. Ang kaso, bes, Diyos ko, ni isa wala ngang dala, pati nga yung ina-expect ko na iaabot sa akin, abay nga, chor. Ito nga yung reality, be, syempre, hindi na nga ako mag-e-expect kasi nga yung ganitong araw nga sa amin ni Mabi ordinaryong araw ng halap. At dahil nga medyo tampu-tampuhan tayo, syempre, hindi ko na nga inaya kumain si Mabi at ako na nga lang mag-isa ang kumain dito. Chor. Pero balik nga tayo dito sa niluto ko, grabe, sobrang sarap nga na to, bes, kaya naman kung hindi mo pa natatry yung ganitong luto sa manok, ay nako, sabi ko sa'yo, itry mo na nga yung binagoong ang manok. Pagka nga ganitong ulam yung niluluto ko, ay nako, bes, asahan mo yung sinain ko nga, bes, sa 1 kilo. Kaya naman ayan, itry mo na nga yung ganitong luto, bes, ay nako, sabi ko sa inyo, mapaparami ka nga rin ng kain.